Inaaniyahan po ang lahat na magtungo sa ating bantayo. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat sa mga panauhing pandangal at iba't ibang sangay ng ating lungsod. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang ika-81 anibersaryo ng pagkapalaya ng mga Hapon sa Pilipinas. Ang Battle of Manila ay isang labanan na bahagi ng Digmaang Pasipiko at ikalawang Digmaang Pandaigdig na naganap sa Maynila sa pagitan ng pinagsamang tropang Pilipino at Amerikano at Imperyo ng Hapon. Maraming sibilyan ang pinaslang ng mga Hapon sa kalagitnaan ng laban. Kabilang dito ang magigiting na Pasigueño na nagbuwis din ng kanilang buhay para matapos ang 3 taong pananatili ng mga Hapon sa Pilipinas. Bilang panimula ng ating programa, narito po ang RTU Gaay para po sa ating pambansang awit ng Pilipinas na pangungunahan po ng ating Pasig City Symphonic Band. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Ituon po natin ang ating sarili sa dakilang lumikha para sa pag-aalay ng panalangin na pangungunahan muli ng RTU Gaay Singers.
At ngayon, para sa pagbibigay pugay at parangal sa ating mga bayani ng ikalawang digmaang pandaigdig, magkakaroon po tayo ng water salute na pangungunahan ng ating Bureau of Fire Protection of Pasig at DRRM of Fire Trucks. Inyo po ngayon natatunghayan ang water salute ng Pasig City DRRMO katuwang ang Bureau of Fire Protection. Maraming salamat po. Maaari na po tayo magsibalik sa ating mga upuan. Maraming salamat po sa ating Maraming salamat po sa ating Bureau of Fire Protection of Pasig at sa ating DRRMO Fire Trucks. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Upang magbigay po ng mensahe ngayong umaga, tinatawagan po natin ang kinatawan mula sa ROTC Hunters Descendants para po sa kanyang mensahe. Magandang umaga po sa mga lahat. Honorable Mayor, Nico Soto, ang isang nanangulo Mula sa ROTC Hunters Descendants Patrick ng Councilor and Commission Office, Sir Councilor Warren Dulcesio, District 2, Committee on Veterans Affairs. Ang mga konsehales ng District 1 at District 2. Ang kapataang Tambuli, nandito kaya sila, magkakasama. Yan. Yung descendants ng Hunters ROTC, mga kasama natin. Yung Veterans Federation of the Philippines.
Ang Pasig po ay isang napakahalagang bahagi ng kasaysayan ng Hunters ROTC. Ang aking ama, si Terry Adeboso, ang naging overall commander ng Hunters ROTC. Bibigyan ko lang kayo ng ilang anecdote tungkol sa personal na karanasan namin bilang pamilya at karanasan ng mga Hunters ROTC na nagbibigay patunay sa kahalagahan ng Pasig sa kanilang network ng organization. Noong 1942, as early as 1942, nag-raid ang Hunters ROTC sa mga school armories sa Maynila, right under the very noses of the Japanese. Ang na-raid nila ay mga ROTC armories ng UP Manila. Yung ngayon ay Philippine Christian College o University, na noon ay Union College, at yung Mapua Institute of Technology noon, na ngayon ay Mapua University. Yung mga nakuha nilang mga armas at quartermaster equipment, mula Maynila hanggang Antipolo, dito idinaan sa Rosario, sa Pasig. Naging napakahalagang bahagi ng network ng organization ng gun smuggling or gun running, ang Pasig. Pangalawa, nung itinayo ng Hunters ROTC ang kanilang intelligence unit, itong Pasig ay naging isang napakahalagang bahagi ng intelligence network. Kung anumang intelligence information na nakukuha nila sa Maynila tungkol sa Japanese troop movements, nakakarating hanggang Pililla, Rizal, hanggang Laguna, Eastern Laguna. That was the important role played by Pasig. On a personal level, hindi ko ito masyadong nababanggit sa ibang mga kasamahan ko. May Pasig garrison dito noon, ang mga Hapon. Ang aking lolo, Domingo Adeboso, at ang aking tiya, si Pilar Adeboso, ay parehong hinuli ng mga Hapon at kinarsel dyan sa Pasig garrison. Hindi nila kinuwento sa akin yung kanilang torture. Mabuti na lang. Siguro gusto nilang makaiwas ako sa mga masasamang kwentong ganon. Pero sabi ng tatay ko, ang Pasig daw nung na-release ang aking lolo at ang aking tita ay naging safe haven ng mga hunters. Bakit ko po nasabi yan? Nung nagsosona na, noong 1943, dito nag-seek ng refuge ang aking ama. Isang buong linggo siya, paikot-ikot lang dito sa Rosario. Hindi nahalata ng mga Hapon na siya pala ang commander ng Hunters ROTC. My father felt so secure here in Pasig. He was so confident that around him were friendly forces, that he was walking around for one whole week in Rosario, Pasig, just trying to determine what move to take next. Umiiwas siya sa zona. Palipat-lipat siya, leapfrogging. Umabot siya hanggang Muntinlupa. And from Muntinlupa, bumalik sa Pililla, sa Eastern Laguna.
Now let me get to the liberation of Pasig itself. The liberation of Pasig ay hindi magiging katotohanan kung hindi natin intindihin ang Shimbu Line. Ang Shimbu Line ng mga Hapon ay isang linya ng Japanese troops extending from Fort McKinley, which is today Fort Bonifacio and Bonifacio Global City, to Taguig, to Pateros, including Pasig, the mountains of Taytay and Antipolo, and the north and south of Pililla Town. Napakalawak ng Shimbu Line. Unfortunately for the Japanese, ang Shimbu Line was made up of Navy Japanese troops, naval Japanese troops, na hindi naman sanay mag-battle dito sa lupa. Napakalaking katarantaduhan ang ginawa ng mga Hapon to have the Navy face the 11th Airborne of the United States plus the 1st Cavalry of the United States plus all the Filipino guerrillas who were at that time all over Pasig and nearby towns. Ano ang nangyari sa Shimbu Line? Ang ama ng aming presidente, si Rosie de Ocampo, si Colonel Emmanuel de Ocampo, was the head of the 47th. That's Rosie de Ocampo. Colonel Emmanuel de Ocampo was the commanding officer of the 47th Division. The 47th Division of the Hunters was assigned to fight the Shimbu Line naval troops at Fort McKinley, at Nielsen Field, and at Nichols Air Base. After 1 month of bloody fighting, ulong-sulong, back and forth, minsan nananalo ang guerrilla, minsan nananalo ang mga Hapon, pabalik-balik. In the end, natalo ang mga Hapon. In Eastern Rizal, yung pinakadulo ng Shimbu Line, the 44th Division of the Hunters decimated whatever naval troops of the Japanese were there in Eastern Rizal and Eastern Laguna. So at both ends ng Shimbu Line, kasama ang mga Amerikano, siyempre, natalo na ang mga Hapon. Masyado nung humina na ang Shimbu Line. Ang utos ni General Yamashita na hindi naman sinunod ni Admiral Iwabuchi ay sumunod sa kanya sa Northern Luzon. Sisikapin nilang makaeskapo. Pero hinang-hina na ang Shimbu Line ng mga panahon na yon. At dito sa Pasig, wala nang bisa ang Shimbu Line. Pasig, therefore, is very close to my personal heart. It has so many memories na ibinigay sa akin ng aking ama. And I'm sure yung mga kasamahan kong mga anak at apo ng Hunters ROTC ay paniwalang-paniwala na dito sa Pasig, nandito ang isa sa mga lugar na nagbigay buhay sa Hunters ROTC. Kaya nagpapasalamat ako kay Mayor, kay Congressman, sa lahat ng mga konsehales sa inyong pagpatuloy
ng paggunita ng araw na ito upang malaman ng ating mga kabataan kung ano talaga ang nangyari dito sa Pasig. Tatapusin ko na ang aking medyo sumobra ng haba ang talumpati sa pamamagitan ng pasasalamat din sa ating mga veterano. Ang ating mga veterano ang talagang mga bayani ng ating lahi. Hindi pwedeng, no denial is possible on that. So with that note, I wish all of you a very happy Liberation Day. And God bless us all. Maraming salamat po. Muli po palakpakan po natin at maraming salamat Sir Jesus Terry F. Atiboso mula sa ROTC Hunters. Bilang pagbibigay pugay sa ating mga magigiting na Pasigenyo, tinatawagan po muli natin ang RTO Gaay Singers upang maghandog ng isang makabayang awitin. Mayong bugtama, naminang buhay ang kabing, ang tagumpay. Lumalang ang kapatigan, malalawa at ating ng baba. Isipin mo sana ang sarili lang, pagsama't bayanihan. Subukan natin isulong at higawan ng magandang bukas. Ikaw at ako at kasama tayo sa lubog ng kinabukasan. Bagani, bagani, uwe, 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 bagani, bagani, uwe, uwe, Mandrimang Pilipino, dati ang lahi ko. Sa mababang panahon, dong-ding-dong-ding-dong-ding-dong. Bagay! Hawakan ng ating kamay, sabay abutin natin ang tagumpay. Patuloy lang tayo sa pagpapanday, iwala sa Diyos ang sandat at gabay. Subukan natin isulong at ginawa ng magandang bukas. Ikaw at ako at kasama tayo sa lubog ng kinabukasan. Bagani, bagani, Mandrimang Pilipino, dati ang lahi ko. Sa maabagong panahon, dong-ding-dong
dong ding dong. Sa lubugin ng kinabukasan, Muli maraming salamat, RTU Gaay Singers. Palakpakan po natin sila. Para magbigay ng kanyang mensahe ngayong umaga, narito po ang ating Congressman Roman Romulo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa totoo po, hindi ko akalain na ganitong kalaki yung celebration natin. At kasama po natin, sa totoo po, mga talagang tunay na dumadaloy sa dugo po ng katawan nila ay talagang dugo ng bayani. Nagulat ako pagdating ko po dito. Nakita ko si Manong Jerry Adiboso. Hindi ko po alam na darating po kayo, but I'm very happy that you are here, Manong Jerry, and thank you for the service of your father. Nagulat rin ako. Nakita ko si Sir Mike Villarreal. Again, descendant rin po ito. Ni Congressman Clemente. Na isa rin Hunters ROT, na isa rin veterano natin na talagang nagbigay rin po talaga ng serbisyo sa ating bansa. Siyempre po, hindi matatawaran si Ma'am Rosie de Ocampo. Si General Emmanuel, talagang nung hindi pa uso yung Hunters ROTC, sa totoo po, nung veterano, hindi pa masyadong usong pag-usapan nun. Etong mga ama, mga fathers po ninyo, mothers ninyo, tumindig na po kahit hindi pa uso. Kaya sa ating Veterans Federation of the Philippines, dito, again, welcome po at maraming salamat sa magiging parte nitong celebration. Siyempre po, yung descendants of the Hunters ROTC, na talagang dito naman nakatira sa ating lungsod. Magandang umaga at welcome rin po sa inyo. Sa ating Kato, kay Mayor Vico, sa ating City Council, sa ating Kato, sa ating historians na nandito ngayon umaga, sa lahat po ng kasama natin. Again, shortcutting ko na isang magandang umaga po sa ating lahat. Unang-una po, talagang marami po talagang history natin. At sa totoo po, Sir Jerry, kinikwento ko nga kay Sir Mike, noong 2008, kasama po ako sa delegation na pinadala sa Washington para dun sa makuha ng ating mga veterano na one time. Ang kasama ko po noon si Chairman Tony Diaz. Kami po yung umikot sa mga senador, kongresista noon. At kung maalala po ninyo, nag-release ang US ng one-time aid help sa lahat ng mga surviving na mga veterano at that time. Kaya hopefully po, hindi man sapat yun. Kasi sa totoo po, para sa ating lahat, recently, nagkaroon po dito sa ating lungsod. Dumating po dito ang US government, yung US Embassy. Kasi nagbigay sila yung parangal po nila, yung US Congressional Medal of Honor. Kasi kung maalala natin lahat, di ba kaya nga kami pumuntang Washington noong 2008? Kasi nawala tayo sa listahan Tayo, ang Pilipino po, lumaban kasama ng Amerikano.
nung World War II. Pero pagkatapos nung World War II, nawala ang mga Pilipino sa listahan, nagka-Rescission Act. Dahil sa Rescission Act na yun, parang tayo lang ang nawala eh. Tayo lang ba nawala? Yung parang tayo lang ang nawala. That is why, dekada po pinaglaban po talaga ng Philippine government na ma-recognize. Nung time ni Obama, tama po yun, nung pumunta kami doon, na-recognize po. Pero, bumawi rin naman po ang US. Nagbibigay po sila ng US Congressional Medal of Honor, which is an acknowledgement nung services ng mga Filipino veterans during World War II. Pero itong nakaraang US Congressional Medal of Honor ceremonies, marami po dito. May mga magulang po ng hunters, magulang po ng mga veterano, nabigyan po ng Medal of Honor. Nabigyan, di ba kayo, nabigyan kayo? Yung mga lati, nabigyan ng panahon na yon. Ito lang to, December lang yun, o November, di ba? Parang last year lang. Pero, sa totoo, sa dami ng binigyan ng US Congressional Medal of Honor, tatatlo na lang yung sumipot na living na veterano nung ceremonies na yon. So, dito na po tayo, kinakapos na tayo ng panahon. Kailangan po talaga mag-double, triple time tayo para bigyan ng parangal ang ating mga veterans ng World War II. At syempre, yung nagsasabado, andyan pa rin, binibigyan natin ng parangal. Pero habang nandito pa po, habang meron pang buhay, habang meron pang mga nakakaalala ng mga heroism nila, ay dali-dali na natin gawin yung mga memorial na pwede natin gawin. Kanina, kaya ako natawa na nakita ko si Sir Mike eh. Kasi may utang po sa atin to eh. Sa totoo, si Sir Mike, siya ang presidente ng Philippine Veterans Bank at one time, VP ng Veterans Bank. Noong nakausap ko siya, pero a few years ago na to, a few years ago, hiningan ko siya ng significance nung lungsod ng Pasig sa World War II. Ang binigay po niya sa akin noon, mga litrato, aerial views no mga airport na ginamit noong panahon ng World War II. Isa po dyan nasa Barangay Ugong, isa dyan nasa Barangay Rosario. Pero dapat ma-memorialize po natin yun. Alam kong wala na yun. Marami nang nakatayo doon na iba. In fact, yung nakatayo na po doon sa Rosario, nandun na po yung Chowking, Starbucks, nandun na po yun, yung hilerang yun, yun na po yun. Yung sa Ugong, may marker naman, pero walang exact marker. Pero siguro, ano na yun, andun doon yung bahay ni Pau. Bahay ni Pau na yung nakikita natin doon. Pero despite that, that is still part of our history. Sana malagyan lang po natin ng mga marker, historical, kahit sa barangay, na minsan ay naging napaka-importante talaga po ng lungsod ng Pasig. At dahil po dito, baka it will serve as an inspiration sa mga batang Pasigenyo. Sa totoo po, yung Rosario binabanggit kanina ni Manong Jerry, kaya naman po natin tinayo yung Hunters ROTC Multipurpose sa Rosario. Kasi nga, base sa mga libro, doon talaga yung crossing. Importante yung junction na yun. Then doon binababa yung mga baril na kinuha sa mga ROTC na paaralan para dalhin sa Rizal. Kasi doon talaga doon talaga tayo nagbase yung ating Hunters ROTC. Pero very crucial po yung Rosario. Pero kasama po dyan, lalabas dyan sa mga storya na yun, mga libro nila, yung Bambang Boys. Kaya nagkaroon po tayo sa Bambang, ng Bambang Boys Center, na inaasahan natin, pangangalagaan naman sana ni Consial Volta. Dapat laging malinis yung lugar. Dapat ay kahit ginagamit yun, next day linilinis ng gusto yun. Kasi sa totoo, memorial pa rin yun para magtanungan tao, ano pa yung Bambang Boys? May history naman doon kung bakit yun ang pangalan ng Bambang Boys. Sayang po yung mga pagkakataon na ganito. Sayang po yung mga inspirasyon na pwedeng makuha ng kabataang Pilipino, kabataang Pasigenyo, kung sinasayang na lang nating sa limot. May pagkakataon pa po na maayos natin ito. May pagkakataon po na ma-memorialize po natin itong lahat. Sana po, magkatulungan tayo. Sayang po yung pagkakataon, sayang po yung panahon. Muli po,
Congratulations, mabuhay po ang ating mga veterano. Maraming salamat po, Congressman Roman Romulo. At ngayon, upang bigyan po tayo ng isang makabulahang mensahe, narito po ang ating punong lungsod, Mayor Vico Soto. Maraming salamat. Upo lang po kayo. Magandang umaga sa ating lahat. Gaya po ng alam ng karamihan sa inyo, inuurong na natin sa 9 a.m. ang ating pagdiriwang pagka-Liberation Day para hindi masyadong makaabala sa traffic. Hindi na po ako magbibigay ng isang mahabang mensahe dahil tingin ko po yung highlight na po yung unang dalawang mensahe na narinig natin. Kaya nyo na lang po na magpasalamat ako sa bawat isang nandirito. Maraming salamat po. Una kay Kong Roman sa pagbigay ng paalala sa atin na dapat talagang wag nating kalimutan, wag nating hayaan na makalimutan ng mga kwento ng magigiting nating kapwa Pasigenyo, kapwa Pilipino. Kailangan tuloy-tuloy tayo, mabigyan natin ng parangal at hindi lang mabigyan ng parangal ang mga veterano natin, ang mga lumaban para sa ating kalayaan, para sa ating bayan. Kundi dapat ito'y maging inspirasyon sa susunod na henerasyon ng mga Pasigenyo at Pilipino. At syempre narinig natin ang napakagandang mensahe ni Sir Jerry. Maraming salamat po sa inyong oras ngayong umaga. Thank you for sharing your invaluable insight and stories for all of us to hear. Lalo na yung mga, ano ba sabihin, yung mga mas nakakabata po ng konti ay talagang minsan kahit may mga history book, may mga nagbabasa din naman tayo tungkol sa kasaysayan, pero iba pa rin yung marinig mo yung mga kwento eh. Minsan marami doon, hindi lang minsan, madalas doon, wala yung mga ibang kwento sa mga history book eh. Kaya maganda pa rin na ito, nakakaharap po natin ng mga veterano, mga anak ng veterano na may mga kwento na hindi natin nababasa sa mga aklat ng kasaysayan. Kaya, sir, maraming salamat po sa inyo. Di ko na po isa-isain ng lahat. Siyempre sa Sangguniang Panlungsod na nandirito, sa Kato, sa mga kasama sa lokal na pamahalaan. Pero lalo na sa mga grupo o organisasyon na patuloy pong nagtatrabaho para muli po, gaya na sinabi natin kanina, para hindi natin makalimutan yung mga lumaban para sa ating bayan. Sa mga descendants ng Hunters ROTC, sa lahat ng okasyon natin ay present po kayo. Maraming salamat. Yung librong binigay niyo po sa akin, binabasa ko po yun. Inuunti-unti ko po siya. Sa ating Veterans Federation of the Philippines, salamat din po sa inyong mga ginagawa. At kabalikat niyo po ang inyong lokal na pamahalaan para ma-immortalize ang mga kwento ng ating mga veterano, ng ating mga lumaban, mga girilya po natin, mga lumaban para sa ating kasarinlan, sa ating kalayaan, para sa ating bayan. Muli po sa ating lahat, maraming salamat. Pati sa mga napadaan lang, maraming salamat. Sa RTU Singers, maraming salamat sa lahat-lahat po. God bless po sa atin at Happy Liberation Day sa lungsod ng Pasig. Maraming salamat po, Mayor Vico Soto. Tayo ang mga bayani na ating makabagong panahon, mahalin, alagaan at pagkaingatan natin ang mga biyayang tinatamasa natin ngayon upang ang mga susunod na henerasyon ay magkaroon din ng pagkakataong maranasan at mapakinabangan ang mga parehong kaginhawahan. Bilang pag-alala natin sa ating mga bayani, ating isabuhay ang mga aral na kanilang hatid upang tayo ay makasama at higit na makatulong sa ating komunidad. Bilang pagtatapos, nais po namin magpasalamat sa lahat ng ating mga pinuno ng mga iba't ibang tanggapan at departamento na nakibahagi ngayong umaga. Maraming salamat po sa ating PNP, BFP, Barangay San Nicolas, Bantay Pasig, TPMO, PIO, Clean and Green, City Engineering Office, Parks and Playgrounds and Cultural Affairs and Tourism Office, Pasig Elementary School, and Pasig City Library, Discovery Centrum, and RTU Gaay. Muli po,
Maraming salamat at maligayang ika-81 anibersaryo ng pagpalaya ng Hapon sa Pilipinas. Magandang umaga po. Hinihintay po natin ang ating city officials para po sa ating photo off. Kasunod po nito, sa ating photo off, ang ating mga Veterans Federation of the At Philippines. ayan nga, no? Yun yung narinig kanina ang talumpati ni Congressman Manobulo na nagbibigay paalala sa mga Pasigueño. Alalahanin ang mga Pasigueño may ambag noong panahon ng Hapon. Tinatawagan po natin ng ating mga Veterans Federation of the Philippines. Yun naman po ngayon nakikita ang photo opportunity kasama ang mga iba't ibang grupo, gayon din ang hindi naman nakikita kaya ng mga miyembro ng Veterans Federation of the Philippines. Ito po yung mga anak ng mga lumaban noong panahon ng Hapon. Maraming salamat, Veterans Federation of the Philippines. Ngayon naman po, inaanyayahan po ang ating mga descendants of Hunters ROTC. Anak ng mga descendants ng mga Hunters or OTC. Kasunod po nito ang ating mga national agencies, ang ating PNP, PFP at BJNP. Kasunod po nito ang ating mga Girl Scout of the Philippines, ang ating mga from Pasig City Library and Music and Discovery Center. At kami Po ang mga Pasig miyembro Elementary School. ng national agencies mula sa Bureau of Fire Protection, Okay, ready po. Info rito. Maraming salamat po. Next po ang ating mga Girl Scout of the Philippines and from Pasig City Library and Discovery Centrum at Pasig Elementary School. Okay, ready po. yun naman ang mga taga Girl Scouts of the Kasunod po ang ating Philippines. RTU Gaay Singers.
Maraming salamat kasi po nitong ating Cultural Affairs and Tourism Office. Pwede sa Okay, ready po, tingin po rito. 1, 2, 3. Ulit po maraming salamat po sa ating lahat at maligayang ika-81 anibersaryo ng pagkakalaya ng mga Hapon sa Pilipinas. Muli maraming salamat sa ating mga national agencies, PNP, BFP, BJMP, Pasig At ayan ang Elementary School, inyong Veterans Federation of the nasaksihan Philippines, ang pagdiriwang Descendants of ng Hunters 81st ROTC, Liberation Day ng Pasig City. sa mga pangkasaysayan ng Pasig, Boy Scout of the Philippines, Girl Scout of the Philippines, Barangay San Nicolas. Hanggang dito na naman po ang live coverage natin ng 81st Liberation Day ng Pasig City. Ako si Sa ating, Moching para sa Barangay latest ng Pasig, iNews Pasig. PPMO, Balitang totoo, serbisyong tunay.